Habang tumatagal ay unti-unti na tayong nagkakaroon ng kaalaman sa resulta ng ating bansa mula noon hanggang sa kasalukuyang panahon. Sa mga politikong namumuno sa ating bayan na hindi ninyo ramdam ang pagbabagong nangyayari, na unti-unti natin nakikita ang kanilang mga ginagawa. Na dating gobyernong simula kay Aquino hanggang kay Marcos sa nagdaang panahon na walang pag-aksyon sa problema ng bansa, may magbabago pa ba sa ating gobyerno? Ano ang dapat nating gawin upang magkaroon ng solusyon? Ang sakit ng Pilipinas na matagal nang hindi nagagamot na tila ba isang cancer na hindi gumagaling hanggang ngayon, na ganito pa rin ang resulta ng ating bayan. Ngayon, simulan natin alamin ang nagpapagulo at nagpapahirap sa ating bansa sa mga nangyayari. Eto, panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. Marami ng mga kandidato ang namuno sa ating bansa sa nagdaang panahon, halos karamihan sa kanila ay nandidito pa sa gobyerno. Iba't ibang klaseng mga politiko ang namuno na ating nasubukan at na nailuklok na natin sa gobyerno sa mahabang panahon. May newscaster, may mga artista na naging aktivista, nakapag-asawa ng artista na pumasok sa politika. Sikat na boksengero, basketbolista, anak ng senador at presidente, na nagiging pamalit sa kanilang magulang. Isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo mga Pilipino ay walang pagbabago sa ating bansa. Bumabase lamang tayo sa mga kandidatong kilala at sikat sa ating lipunan na lagi nating napapanood, nakikita sa social media na hindi natin pinag-iisipan kung anong klaseng pagkatao ang mga politikong ito, na kahit hindi pang gobyerno ang kanilang mga kakayahan ay nahihikaya tayo sa kanilang kasikatan, na patuloy nating binoboto at binibigyan natin ng kapangyarihan. Na ang iba sa kanila ay dekada nang nandyan sa gobyerno na patuloy pang bumabalik, na halos sila-sila din ang nagkikita, nag-aaway-away, nagsisiraan, na wala rin naman pinupuntahan. Sa lahat ng mga mahilig sa mga kilalang kandidato at sikat na politiko, mag-isip kayong mabuti ng ilang beses sa nagdaang panahon at sa kasalukuyang panahon. Ano ang nagbago sa ating bansa? Guminhawa ba ang pamumuhay nating mga Pilipino? Marami ba silang nagawa para sa Pilipino? Binigyan ba nila ng solusyon ang problema ng bansa? Ano na nangyari sa ating mga kababayan? Bakit isa-isa sila nagsisialisan sa sarili nating bansa? Na isa sa mga dahilan ang malayo ang mahal mo sa buhay. Ano ang dahilan? Walang oportunidad, walang pag-asenso, walang pagbabago. Sino ang may kasalanan tayo dahil hindi tayo natututo sa mali nating gawain at pag-iisip at paniniwala, na nakasanayan na ng ilang dekada na ngayon ay ganito pa rin, na halos ang iba sa mga binoto nyo ay tumanda na sa gobyerno? Mag-isip kayong mabuti. Ano ba ang naitulong nila sa ating bansa? Bumaba ba ang bilihin, bumaba ang kuryente, gasolina at marami pang iba? Gumanda ba ang Pilipinas? Wala ganun pa rin. Kung titignan mo ang nakaraan hanggang sa ngayon, ano ang pinagtutuunan nila ng pansin? Puro hearing sa Kongreso, sa Senado at puro imbestiga na may kinalaman din sa pagkakaperahan at sa politiko upang masira ito. At sila ang maging malinis sa paningin ninyo. Nakakasawa na ang ganitong pamumuhay natin sa sarili nating bansa, na kung saan marami silang pwedeng magawa sa ating bansa na matagal nang dapat asikasuhin, pero hindi nila ito binibigyan ng aksyon. Dahil kung ito ang layunin ng mga politikong ibinoto natin sa nagdaang panahon at sa kasalukuyang panahon, may pagbabago ngayon ang ating bansa at gumanda na ang pamumuhay natin mga Pilipino. Matagal na natin silang pinagbigyan, gumanda na ang buhay nila sa politika. At yumaman na nakatandaan na nila ang ganitong pamumuhay, palitan na natin silang lahat. Dapat tayo naman ang makaramdam ng pagbabago sa sarili nating pamumuhay sa ating bayan. Ngayon, magpapadala pa ba kayo sa mga politikong dekada nang nakaupo sa gobyerno na walang pagbabago? Unti-unti nating tanggalin ang cancer na sumisira sa Pilipinas. Ang mga bagong kandidato ang magsisilbing gamot at solusyon upang mawala ang mga ugat ng katiwalian sa gobyerno. Natila ba isang halaman na iyong itinanim, na patuloy mong dinidiligan at inaalagaan, pero walang nagiging pakinabang sa tao? Wala kang makuhang bunga at resulta na magbibigay ng tulong sa'yo. Bunutin muna ito at magtanim ka muli ng panibagong pag-asa.
na sa tingin mo ay nararapat itanim na magbibigay sa iyo ng bunga at resulta ng pagbabago sa iyong mga anak balang araw, lalo na't sa kinabukasan ng ating mga anak. Kaya kung hindi tayo mag-iisip ng paraan upang baguhin ang mga nakaupo sa gobyerno, ay idadagdag pa nila ang mga dati ng mga politiko na nagbabalik muli. Na alam naman natin kung ano ginawa nila sa nagdaang panahon. Nasubukan na natin sila noon pa, na hindi natin ramdam ang kanilang serbisyo sa bayan. Eto, panoorin natin ang mga pahayag ni Rodante Marcoleta tungkol sa mga ito. Peso, 24 na taon na nakararaan. Ano po yung layunin sa batas ng kuryente na ginawa noong 2001? Ang layunin po ay idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Taas po yung kamay na nandito ngayon na magsasabi sa akin na mura ang kuryente dito sa ating bansa. Kung ganon, yung layunin ay hindi po natupad. Pagkatapos ng 24 na taon, patuloy na nilalabag ang batas na ito sapagkat napakataas ang kuryente sa ating bansa. Saan tayo pupunta? Ang senador po, yung tunay na senador, kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan na pinagtitiwala ninyo sa kanila, meron siyang kakayahan na baguhin ang kalagayan ng buhay ng mamamayan. Kung gusto niyang gawin, at kung alam niyang gawin, paano niya gagawin? Kung hindi naman siya nakahanda para gawin yun. Kung wala naman siyang kakayahan na gawin ang itiniwala ninyong kapangyarihan sa kanya. Kapag ka po ikaw ay senador, tungkulin mong gumawa ng batas na makakatulong, makapagpapabago sa buhay ng mamamayan ng ating bansa. Paano mo gagawin yun kung wala ka namang kaalaman? Ang problema po, tatapatin ko po kayong lahat. Ang problema po, sa napakahabang panahon ng eleksyon dito sa ating bansa, basta sikat lang siya, yun na iboboto natin. Basta sikat lang. Basta nakakagawa ng pelikula. Bakit ganito po ang kalagayan natin? Pabalik-balik na yung marami sa kanila. Alam po ninyo yun. Nang dahil sa kasikatan lamang, hindi man lang ninyo tinanong. Pwede ba itanong ninyo sa kanila? Ano po ba ang gagawin ninyo? Karapatan po ninyo na itanong sa kanila kung may kakayahan. Pag sinabi niyang may kakayahan, ipakita mo sa akin. Patunayan mo sa akin na kaya mong gawin. Huwag na kayong pumayag na yan na naman. Sila na naman. Ilang beses na ba silang nakabalik? Bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? Sila ang mga lumang politiko na sikat na matagal nang nasa gobyerno na nagbabalik na naman. Nasa atin ang desisyon upang mabago ang ating bayan. Sa lahat ng mga Pilipino, kung gusto nyo talaga ng pagbabago, magluklok kayo ng bagong politiko na tunay na magseserbisyo sa bayan at hindi magpapahirap sa bayan. Maging matalino sa pagpili ng mga politiko, gumising na kayo. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na sa aking channel. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.